natin, si Chavit Singson, isa pa din ho ito, 'no? Si Boy Fresco naman ho, mga kababayan, na mukhang naiimbestigahan at makakasuhan din po, doon sa di umanong black sand mining ho sa kanila. Kaya nag-iingay siguro ho, mga kababayan, humihingi ng tulong dito kay Pangulong Bongbong Marcos, kaso po dedma. Sorry, iniimbestigahan ka, kailangan mong sagutin 'yan, kailangan mong anuhin 'yan, humarap diyan. 'Di ba gano'n po si ano, gano'n po si Pangulong Bongbong Marcos sa nakikita ko ho, 'no? Walang pakialam, walang pakialam kung mga kaibigan niya 'yan, importante sagutin. O si Chavit. Para bumaba siya sa pwesto o manatili siya hanggang matapos yung mga Yan na naman po. Uy, usapang Mangkanor na. Usapang Chavit Singson na, oo. Oh. investigasyon. Ang advice ko sa my former friend, Ayip. Akala yata malaerap si Pangulong Bongbong Marcos. No? Hirap na hirap si Chavit. Ine-expect niya kapag yung pumupunta siya doon sa mga sa mga rally, doon sa EDSA. Ang expect niya sisigawan siya, Chavit, Chavit. Nung pagpunta ko, sinigawan, kurakot. Na bad trip, umuwi na lang. Uwi na nga lang ako. Mga bayaran po kasi yan sabi ni Chavit. Meron daw po siyang may advice daw po. Pangulong Bongbong Marcos, ano ba advice mo? dapat sumuko na siya. Ayop. sabi ni Manong Chavit, dapat sumuko na siya. Bakit to? Kasi baka meron na naman siyang sasabihin na, ako lang po meron ito, ebidensya. No? Si Bongbong Marcos may plunder. Sumuko. Baka ikaw ang kailangan sumuko. Kasi meron siya yung mga magkakaso, may nagkaso sa iyo. Tapos naano ka pa diyan sa mga conflict of interest, sa mga DPWH. Di ba? Kasi siguro, sa tanang buhay niya, iniisip niya, lagi na Singson yung apelyido ko, Chavit ako, walang makakabangga sa akin. Kaso nagkamali siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Kaya nagkakaganyan ho, yung mama. Mas maganda kung sumuko sa pulis o sa military. Meron pang gano'n, sumuko sa pulis o sa military. Bakit naman? Ano dahilan ng pagpapasuko mo? Huwag niyang antayin yung nangyari sa Libya. Naku, may pagbabanta. Huwag nang antayin yung nangyari sa Libya. Yan na naman ba yung pinagsasasabi mo? Na one time, big time? Natawa naman ako sa sumuko na sabi ni Chavit, sabi ni JP. Baka ito na naman yung sinasabi ni Chavit Singson, one time, big time. Ng putik na yan. Ilang buwan, ilang taon na, araw-araw rally. Lahat big time rally, lahat malawakang rally, lahat milyon taong rally. Hanggang ngayon po, ang presidente pa din, si Pangulong Bongbong Marcos. Ay, nako. Wala na sumasama, Chavit, Di ba? Partida pa, kapag may mga rally, nandun pa yung mga dalawang malalaking mga boss mo o mga bus mo. With matching malaking picture mo. Wala na sumasama. Di ba? Ang gawin mo, kumuha ka ng magaling na abogado na lang. Ganyan ang gawin mo, no? Wala nang ibang gagawin pa. Wala nang ibang kundi harapin ninyo yung mga magiging kaso sa inyo. Si Topacio! Nandiyan si Topacio. Nako po, ba't hindi mo kunin Chavit Singson si Topacio bilang lawyer mo? Sino ba lawyer ni Chavit? Wala akong nababalitaan pero magaling na lawyer yun. No? Magaling na lawyer yun. Nung huling mga nakita ko na mga kliyente nun, ang unang step, ang unang ginagawa, nagtatago. O si Buloyski, nagtago. Si Tebes, nagtago. Si Alice Guo, nagtago. Sino pa? Ngayon, nagtatago naman si Cassandra Leong. Pero ang mga ending,
Lahat nasa kulungan. Ayaw mo yun, Chavit? Si Topacio? Di ba? Strongman of Libya, si Gaddafi. Ano nangyari sa kanya? Taong bayan o muli? Oh. Sino naman uhulin taong bayan kay Pangulo? Si Boy Lighter. Kasusugurin niya. Boy Lighter, sugurin mo na yung Malacanang. Sunugin mo. Di ba? No, sisindihan natin yung lighter. Pupunta tayo sa Malacanang. Anak ng putik na yun. Hinihintay ko yung magiging kaso nun. Kasi mga kababayan, kapag yung mga kaso-kasong ganyan, it takes like 1 to 2 months, 3 months, bago talagang mapinal na, sige, kakasuhan, sasampanan natin ng kaso, kompleto, rekado, ebidensya, base doon sa kanya mga pinagsasabi na ganito, ganyan, hinihimok ang taong bayan na sunugin yung Malacanang, saka pa lang po yan. Pero lalabas po yan, magugulat na lang tayo. Pinatay. So, Bongbong Marcos, my former friend, kausapin ko ng military o police, better surrender. Wala kami. Pangulo ang pinapasuko, siya yung mga madaming iniimbestigahan sa kanya. Sabi, ni John C. Yalapan, January 31, mag-rally ang mga oplox na yan na naman. Kapagod naman yan, yung INC, wala. Isinampa na si Jaime Marcos doon, pinasigaw na, Bongbong, uwi na tayo, pagod na. Sinabi na gumagamit, ipinagbabawal na gamot si Pangulong Bongbong. Wala pa din. Dahil alam ng taong bayan, puro lang kasinungalingan mga pinagsasasabi nyo dyan. Dito, hindi ka makakaligtas. Ang laki yung ginawa niyong kalukuhan. Anak ng tinapa, ayip si Chabi, hindi ka na makakaligtas. Ang laki ng ginawa niyong black sand mining. Ay, hindi. Ang laki daw ng ginawang kalokohan ni Pangulong Bongbong Marcos. Boss, ikaw ang iniimbestigahan, lalo na doon sa black sand mining doon sa lugar ninyo. Ikaw daw ang pasimuno doon. Imposible mapagtakpan niyo to. Imposible. Hindi naman bobo lahat ng Pilipino. Oo nga. Totoo. Hindi, totoo. Totoo si Chavit. No, hindi bobo ang mamamayang Pilipino yung sinasabi nila. Yung mga betrayal of public trust, yung sinasabi nilang mga plunder. Hindi bobo ang Pilipino na bigla-bigla na lang maniniwala sa iyo nang walang ebidensya. Latagan mo kami ng ebidensya bago kami maniwala sa iyo. Ang liwanag, maliwanag pa sa buwan. Yung maliwanag. Puro ganyan lang yung mga DDS eh. Maliwanag, kitang-kita, halatang-halata. No? Tapos wala naman wala naman pong maipakitang ebidensya mga bossing. O paano yun? Uugukin nyo na lang yung mga Pilipino?